to my channel. My name is Mary Ann and my white screen name is Mary Ann Vlogs. Guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mo po sanang kalimutang i-click ang subscribe at pakiclick na rin po yung notification bell para updated ka sa mga bago ko pong video tutorials. Guys, ang i-share ko ngayon sa video to ay i-update ko lamang po yung 7-Eleven cash on pickup dito sa Taiwan. Para po sa mga katulad kong online seller na mga OFW dito sa Taiwan, or kung gusto niyo pong mag-online selling, pwede po kayong magpadala sa 7-Eleven na cash on pickup po ng mga buyers ninyo. Gusto ko lamang siyang i-update guys kasi since yung dalawang video na upload ko is old system pa po ng Carousel at Carousel lang po yung ginagamit ko. Mas gusto ko po kasi yung Carousel na gamitin kaysa Shopee. So i-update ko lang po kasi marami pa rin pong nagtatanong, hindi nila masundan kung paano po yung ginagawa, yung tamang proseso po para sa pag-encode ng order at pag-encode din ng details ng magiging buyer po nila. So ayun nga guys, ulitin ko, kailangan po natin ng dalawang cellphone para sa ating pag-encode ng order sa My Carousel. Since kasi tayo dito sa Taiwan, mas nagbebenta po tayo sa Facebook. Doon po tayo nagpo-post ng ating mga paninda. Kaya kailangan po natin ng dalawang cellphone. Pero actually, pwede rin po tayong magbenta mismo sa Carousel at hindi na po natin kailangan ng dalawang cellphone. Pag doon po tayo magpo-post sa My Carousel mismo. At sa mga nagtatanong po pala kung saan po pala ako kumukuha ng plastic, ang ginagamit ko po kasing plastic sa pagsisend ng mga orders ay yung plastic po ng post office. Bumibili po ako at saka bumibili rin ako ng plastic ng 7-Eleven. Pero madalas kong ginagamit yung plastic ng post office kasi mas nakakamura po ako ng bili. Kasi pag sa 7-Eleven po, bawat plastic po yun ay 3NT. Hindi ko na po yung sinisingil sa buyer. Bali, ang sinisingil ko lang sa buyer ay yung shipping fee lang po. Po yung plastic ng 7-Eleven, pwede kayong bumili sa kahera, sabihin lang po niyo bili kayo ng plastic. So ito po siya, 3NT po siya. And then sa post office, guys, ito lang po yung mga plastic sa post office na ginagamit ko. So ayan po. Ngayon meron din po nagtatanong kung saan ko po kinukuha yung plastic na ginagamit sa pagdidikit po ng order nila. Bali, ito po yung magiging plastic ng maresibo ninyo. Nakukuha po ito sa tabi ng machine. Nakalagay lang po doon. Tignan na lang po ninyo at dyan nyo po idikit yung resibo na mapiprint ninyo. Yung resibo na mapiprint out ninyo sa machine. Dito po ninyo ilalagay sa loob. Then idikit nyo po sa package nila. After po ninyong madikit nyan, pwede na nyo pong dalhin sa kahera. Dito po ninyo ilalagay. So, ayan po. Kasi marami pa rin po nagtatanong, ate, saan mo kinukuha yung plastic? Saan po ba manggagaling yung plastic? So, ganun po kasi. Kaya, ito na po, sinasabi ko na rin po dito. So, ayun nga guys, mag-start na tayo. Sundan nyo lang po yung mga ibibigay ko sa inyong instruction para makuha po natin. So, ayan nga po, mag-download po tayo ng Carousel na application sa dalawa nating cellphone. Sa Play Store po natin makikita ito. So, ayun guys, pag na-open na po natin yan, mag-register po tayo through email po natin. Ang email po natin ang i-register natin. So, kailangan dalawa rin po yung email na gagamitin natin. Magkaiba po sa dalawang cellphone po natin. Kapag nakapag-register na po tayo, ito yung magiging interface po ng ating system sa Carousel. Ganyan na po siya. Tapos, i-change na lang po natin yung mga details natin bago tayo magbenta or bumili. I-click lamang po natin yung settings dun sa gilid para mapunta po tayo, para makapag-change po tayo ng mga details natin. Ayun po, i-click lang po natin yan. Kapag na-click na yung settings, ito na po yung magiging interface niya. I-edit profile po natin yan. So, ilagay na po natin yung mga details na kakailanganin po dyan. I-click lang po natin yung edit profile.
So, ayan na po siya. Input po natin yung first name, yung last name, tapos yung city, yung website. Nandyan na po yan kaagad-agad. Kasi po, automatic na po yan kapag nag-register po tayo sa email natin. Nalalagay na po yan siya. So, ganyan po siya, guys. So, after ma-edit yung profile natin, yung mga details, mag-back po tayo and i-click po natin yung balance. I-click po natin yung balance at ito po yung magiging interface niya. So, after ma-click po yung balance, yan na po yung lalabas. Ngayon, i-click po ulit natin yung settings dun sa gilid sa taas. I-click lang po natin yan para magpalit po tayo ng bank details natin. So, ayan po yung kailangan na bank account details. Ilagay po natin yung bank code, yung code po ng bangko natin. Tapos yung name of account, account holder po, then account number po ng bank natin. And then yung ID number, ERC po. Pwede rin pong kahit wag muna ninyong lagyan itong bank account details kapag meron na po kayong collection, pwedeng doon na ninyo siya i-encode yung bank details ninyo. Kahit kanino naman pong bangko, basta i-encode po ninyo at ma-verify po ninyo yung hinihingi niyang ETPO. Basta mayroon pong iti-text sa inyo na kailangan yung verification po niya. So, after po natin ma-encode po yung details natin at saka bank account details, pwede na po tayong magbenta or mag-post sa carousel or pwede na rin po tayong bumili. Ayan po siya. I-click-click lang po natin yung positive plus dun sa baba, yung may cell na nakasulat. I-click-click lang po natin yan siya. Tapos dadalhin po tayo niyan sa ating gallery. So, mag-select po tayo ng mga picture ng paninda natin. So, i-post po natin. Ayan po siya. Ang magiging interface niya, since dress, pipili po tayo ng category. So, ayan. Bahala na po kayo dyan kung anong category ang ilalagay ninyo. At sa listing title, ang nilalagay ko po ay pangalan mismo ng buyer ko para hindi po ako mahirapan kung kanino po yung order na yon. Huwag po natin kalimutan, i-click po yung delivery, i-on po natin yan, tapos yung new sa item condition, ilagay po natin nyo kung bago po. At saka huwag din po natin kalimutan, ilagay po yung price natin. After po nyan, click po yun natin yung list it sa baba. After nating ma-check yung list it, na-post na po yan. So, punta na po tayo sa kabilang phone natin, yung gagamitin nating pang buyout ng order ng customer natin sa Facebook. So, punta po tayo sa kabilang cellphone, i-open po natin yung carousel natin doon. At hanapin po natin yung pinost natin. So, ayan po yung pinost ko, ayan po siya. Kunwari yan po yung pinost ko. Tapos, i-click po natin yung quick buy. Ayan. And then, input po natin yung details. I-click po natin dun sa may arrow. Yun po siya. I-click po natin yun. And then, i-edit po natin pag na-click na po natin yung arrow. Yan, i-click po natin yung edit na yan. Tapos, palitan po natin yung details ng name, phone number, tapos yung pick up store. Yan, pag napalitan na po natin yan, i-click po natin yung save. So, ayan po siya. Papalit po ako ng name ng buyer. Tapos, yung phone number niya. Ayan po siya, guys. Palitan po natin. Huwag po natin kalimutan yan kasi baka hindi po makuha ng buyer natin kasi minsan yung ibang hindi nila binibigay pag mali yung details. So, ayan po siya. Pagka-click po natin ng pick up store, ito po yung lalabas. Mapupunta po tayo dito. Ayan po siya. Ganyan po yung lalabas. So, i-click natin po yung 7-Eleven doon sa gilid. Yung may 7-Eleven po ang i-click natin para diretso na po tayo. Ngayon, after po nating maklik yung 7-Eleven, i-encode po natin yung 6-digit number sa resibo na binigay ng customer natin, yung nasa baba po ng resibo. After nyan, i-click po natin yung mismong address para mapunta po tayo dyan. Dadalhin na po niya tayo dito. And then, click po natin yung nakakulay green. Yan. And then, yung pinakadulo din po, i-click po natin yan siya. So, ayan po siya. After po nyan, i-click na po natin yung save. Then, itap po natin mismo dun sa may pangalan. Diyan po madalas nagkakamali yung mga tao. Tapos, ayan po, i-click natin yung submit order. Ayan. And then, confirm. Pag na-confirm na po, makaka-receive na po ng message sa kabilang cellphone niyo yung ginagamit ninyong pang-post. So, puntahan po natin sa kabilang cellphone.
Ayan, i-click po natin yung message, yung mga messages natin yan. Hanapin po natin yung confirmation. Ayan po siya, yung IRA. I-click po natin yan. Yan po yung binay out ko dun sa kabila. Then, i-click po natin yung start delivery para makuha po natin yung shipping code natin. Na-i-encode natin sa machine sa may 7-Eleven store. So, ayan po siya. Ayan. Ayan na po yung shipping code. So, andito na tayo sa 7-Eleven. Sundan nyo na lang po yung mga pipindutin ko para ma-input po natin yung shipping code niya. Ayan po siya. Yan. Ilagay po natin yung code number dito na galing sa carousel. Input po natin. Ayan. Ayun. Tingnan na lang po ninyo yung mga pinindot ko para masundan po ninyo sa mga baguhan pa lang pong mag-online selling dito sa Taiwan. So, ayan po siya. Tapos na. So, ayan na po. Ayan. And then, printing na po yan. Hintayin na po nating ma-print yung resibo na ididikit po natin dun sa isang plastic. Yung plastic po nasa gilid lang po ng machine. So, ayan na po siya yung magiging resibo. Ayan. Dito naman kapag mayroon na po kayong collection, pag nakikita po niyo yung dyan sa may balance, may amount na po dyan, i-click lang po ninyo yan para mai-transfer na po. Ayan po siya. Click lang po natin yan siya. Kapag wala pang laman, yan po yung magiging interface niya. Pag may laman na, yan na po siya. May amount na po dun sa may balance part. So, ayan po siya ngayon. Then, i-click po ninyo yung transfer to bank account. Ayan, so, pwedeng dito na kayo mag-encode ng bank details ninyo. So, ayan po siya. Then, confirm cash out. So, ayan, na-cash out na po siya. Mababawasan po ng 4 NT. Pero, after 4 days pa po ninyo makukuha yung cash out na yan. Ngayon, nakikita po ninyo yan, may nakalagay na pending balance. Yan po yung mag-wait pa po siya ng 4 days bago confirmation for cash out. And then, another 4 days po. So, bali, papatak po na 8 days yung paghihintay po natin. So, ayun nga guys, ganun lang siya kadali mag-encode ng order sa my 7-Eleven, iPhone machine at sa my carousel na application po. Kung may natutunan ka po sa video to, huwag mo po sanang kalimutang mag-comment sa baba at pakishare na rin po ang video to. Salamat and God bless. Bye-bye! The sun has not been this beautiful day. In the beginning will be as bright as the sun. And once you come along, and it feels so good, it's like a rock is raining on me. Fully, let it happen. There is so much love to give. Something's telling me this time